Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nga po guys. Let's go! Nako, nagalit na po si Pulong Duterte. Bakbakan na again. Pulong Duterte at saka si Tambaluslos. At eto si Tambaluslos, nako lagot. Yung asumero si Tambaluslos, isa po yung... Rosalie, ano yung paliwanag ni Congressman Duterte sa House Resolution na inihain niya sa Kamara? Aga, inihain ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang House Resolution number 1745 na humihikayat sa akmang House panels na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mga pag-abuso sa karapatang pantao sa buong bansa, kabilang na yung umano'y extrajudicial killings o EJK. Subalit hindi lang anya dapat investigahan ang mga pag-abuso sa nakalipas na 6 na taon, kundi 25 taon o sa administrasyon pa ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon pa sa Davao lawmaker, Ako yari ito. Teka muna. Eto na. Pinaiimbestigahan at may resolusyon na si Pulong Duterte. Yari na po. Kasi alam nyo po, gustong paimbestigahan. Lalo na ito po ang issue nila eh. Papapasukin yung ICC. Yan po ang totoong kwento niyan. Yan ang kabuuang kwento niyan. Ginagamit itong EJK di umano. Sinampahan na rin ng pula. Alam nyo naman pakanan ng dilaw yan eh. Okay? Ngayon, instead na tinatagurian nilang fake news itong EJK di umano ng mga Duterte, sinampahan pa ng pula. Kita nyo naman sila, di ba? Binibintang na rin kay Duterte. Ay dyan na rin sila Tamba, binibintang. Ewan ko ba ito talaga si Tamba, Hindi ko alam kung ano ba ito, Kung talagang ito ba ay parang puppet ng isang politiko dyan. So, ibinibintang at pinaiimbestigahan. Okay, itong EJK, itong extrajudicial killings nitong si Duterte, di umano. Ayan, maganda ngayon itong resolution ngayon ni Pulong Duterte. Magkakabulat-latan. Teka muna, bakit lang iimbestigahan nyo yung sa tatay ko? May patas dapat. Alam mo, may punto po si Pulong Duterte ron, Kung mag-iimbestiga kayo, dapat imbestigahan nyo lahat. At sinabi niya, 25 years back, kahit simula pa sa kay ERAP, imbestigahan niyang EJK na yan. Tama, mayayari ka dito, ERAP. Teka muna. Pero, hindi lang dapat yung nakaraang 6 years ni Tatay Digong ang imbestigahan. Para sa akin, dapat imbestigahan din yung ngayon. Meron bang EJK ngayon? Para patas tayo. At nung panahon ni ERAP at yung mga sumunod pa kay ERAP. Pero, Pulong Duterte, I beg to disagree. May kulang po kayo. Bakit kanyo? Dapat isinama nyo na. Pati nung panahon ni Marcos Sr. Sulitin nyo. Kasi kung mag-iimbestiga ka ng dating presidente, to be fair, imbestigahan lahat. Diba? Gaya ng sabi, pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo. Kaya iniimbestigahan. Well, then, imbestigahan nyo rin si President Senior. Di ba? Hindi, sabi, Coach Oli, patay na eh. Hindi, di ba? Baka yung galamay niya may kasalanan. Baka yung mga sekretary niya. Yung kung sino man, cabinet members niya. May EJK din. Ang punto rito, pag mali ang EJK, kay Tatay Digong, mali sa lahat. Hindi tayo dapat namimili kasi across the board, dapat lahat yan pantay-pantay. Di ba? May pagbatas, applicable kay Juan de la Cruz na pinakamaliit at si Juan de la Cruz na pinakamayaman, lahat yan sa pool. Walang pinipili ang batas. Hindi imbestigahan natin ang DDS. Hindi ganoon. Wala namang grupo-grupo yan, wala namang kulay-kulay yan. Kasi, alam mo, sa totoo lang hindi ko nagugustuhan yung nagiging ugali na natin na pag kami nakaupo na bago, sisisihin nyo yung, naging gawain ba ni PRRD yan? Yung sinisi yung previous administration? Hindi naging ugali ni PRRD yan. kasi kasalanan mo. Hindi, move on. Trabaho tayo. Ngayon parang lahat na lang. Kulang na lang pagpatay kay Jose Rizal, ibintang kay PRRD. Lahat sisisihin si PRRD. Hindi ko maintindihan bakit hinahayaan. Posibleng wala silang direct hand. Pero the fact na hinahayaan nyo yung ganyan, kailangan patas. Good shot ka, Pulong Duterte. Kailangan talaga maimbestigahan din yan. Na magkakalabasan.
Yung mga presidente bang yan matitino? Ay, baka yung mga presidente niya magnanakaw din. Hindi. Wala tayong pinagbibintangan. Wala tayong pinapangalanan. Pero baka mamaya, turo sila ng turo, mga magnanakaw naman. May kasong pandarambong, kung ano-ano. May korupsyon, may hindi nagbabayad ng tax. Hindi natin alam, di ba? Bakit Duterte kayo ng Duterte? Diba? Tapos sasabihin nyo, mahina si Duterte. Tapos sasabihin nyo, matatalo si Sara. Wala na kayong bukang bubig kundi Duterte. Pati mga vloggers nyo, Duterte ang bukang bibig. Hindi sila kikita, hindi sila magkaka-views kung hindi Duterte ang topic o hindi pa si Pastor Kibuloy ang topic. Walang boses si Pulong sa Kongreso. I agree. Bakit? Kasi yung Kongreso, okay, hawak na po yan ni Tamba. Kaya ulit, pinaliwanag ko na to sa live, maganda ngayon yung nangyayaring rigudon sa Senate dahil di umano, ito ay parang lumalabas ay hawak ng DDS o hawak ng PDP or to the very least, hindi hawak sa liig ng administrasyon. Kaya nga, pansinin nyo, nagkaroon ng dinner. Okay? Ibig sabihin nun, naglo-loyalty check yan. Which is normal na nangyayari, pero may loyalty check, kailangan maano niya ang Senado. And I don't think kaya nilang hawakan ng Senado to balance yung pagiging hawak nila sa liig ang Kamara. Okay, I believe you. Wala pong boses si Pulong sa Kongreso, I believe you, pero maganda na rin yung naghain ng resolusyon. At least, mabubukas sa mata ng taong bayan. Kaya po, ito po, nasa sa amin na pong mga DDS vloggers, nasa amin mga nasa broadcasting, nasa sa inyo pong mga DDS, ang pagpapakalat nito. Kaya nga sabi ko, i-like nyo, tulong-tulong tayo, ikalat natin. Kasi, yan po ang isa sa armas natin. Kung sakaling walang boses yung politiko dahil pinagkakaisa-isahan, tayong mga DDS ang magtulong-tulong. Ikalat natin. Lahat ng mga vloggers na DDS, i-discuss to, paingayin to. Nang sa ganun, ang kanilang magising. Teka muna, nakabantay ang mga DDS. Kayo rin, ikalat nyo yung mga video na ganito, hindi lang yung sa akin, pati yung sa mga DDS. Kukunti na po ang nagdi-discuss niyan. At tatandaan nyo, busal ang bibig ng mainstream media. Kaya nga po, SMNI, pinasusuportahan ko sa inyo dahil ito na lang ang mainstream media na may yagballs, nagbabalita ng kabilang parte. Di ba? Hindi po one-sided lang ang ating nababalitaan. Tuloy tayo. Hindi lang dapat Davao ang investigahan sa mga insidente ng EJ case, kundi Real vibes. Good live po tayo. buong bansa. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng paglulunsad ng House of Representatives Committee on Human Rights na investigasyon sa drug-related killings sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mismong pagdinig, inamin ni dating Justice Secretary sa ilalim ng dating administrasyon at ngayon Solicitor General Menato Guevara na may mga insidente ng human rights violations hindi lang sa kasagsagan ng drug war. Batay naman sa Makabayan Black lawmakers, hindi katiwa-tiwala ang source na naghain ng Wala namang sasabihin maganda itong Makabayan Black na ito. Kontrabida lang ito kay Duterte. Tanong ko sa'yo, Castro, ano na nangyari sa kaso? Tai-tai na yung nangyayari dyan. Yung kaso mo, isinampa kay Duterte, same din yan yung kaso ni Trillanes na sinampa kay Banat Bay at Atty. Roque. Walang patutunguhan yan. Wala. Asa pa kayo. Hindi naman gago ang ating Supreme Court. Batatalino yan. Halatang-halata naman yung inyong kaso ay pangharas lang sa mga Duterte. Ano pa ba ang sasabihin matino netong Makabayan Black na ito, netong si Castro sa mga Duterte? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.